Broadcasting Region 1. Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV 91.9 MHz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Alas 6:05 pagkaalas. Hali sa BBS News Center Naga. Uyan na ang mga nagbabago. Fresco. Mga baretang sigurado. Ini ang BBS Primetime News. Mga tukang marhay na aga po sa Indo sa po si Junel Cuba. Sa headlines kita kan sa tuyong mga barata sa lado nasyonal. Hari Duki o Hari Rocky asin na 30 iba pa na atubang ning kasong qualified human trafficking. Nominee kan bombero kan Pilipinas Party List na si Leninsky Bakud gadaan kan ini pagbabadilon. Nakulang party kan Spain asin na Portugal na waraan nin supply nin kuryente. Iba pa nga pamayukan mga barata sa lado nasyonal dahil mababa sa sanggatos ng mga pulis anday inaprobaran ka na Commission de Election Comelec na makapagbuto. Nagust pang kakaigwanin pag-anab kan China sa sandikay pinagpaimutikan kan Pilipinas. Mga residentes duman sa party kan siyudad kan Quezon pinagsabihan na magsulot ni na face mask ninuli man kan sinasabing unhealthy na kalidad kan na duros. Maabot man sa sanggatos na mga imigrante ikinulong kan mga autoridad matapos kan isinagibong sarong operasyon. Pamayupa kan mga barata sa lado lokal, departamento kan o Department of Foreign Affairs nagpaabot nin pakikidumamay sa pamilya kan mga individual na nagadaan duman sa Canada. Asa tuya pang pamayukan na mga barata sa lado lokal o lado nasyonal, puganting American National, inulikan kasong abduction na asin panlulugos, tiklo kan Bureau of Immigration. Yan ang mga headlines, ang mga detalye sa tiyan pagkatapos po nin pagirumdum. Mga tugang liwata, marahay na aga. Ako po si Junel Cuba. Sa detalyes na kitakan sa tuyang mga barata sa lado lokal, sinampaan kan Department of Justice DOJ kanda Sudma ning kasong qualified human trafficking si dating presidential spokesperson Hari Rocky. Ini may pagkasabot sa pagkakasangkot kani sa operasyon kan illegal Philippine offshore gaming or operators o POGO duman sa Porac sa Pampanga. Ipinagpahig ni Justice Undersecretary Nicholas Felix T. nakabali sa nasampaning kaso Sinda Cassandra Ong Woodwan rin Werna Wind Corporation na dinis sa kunanan asin na 30 iba pa. Dagdag paniti na malinaw ang pagkakasangkot kan mga akusado na ginamit ang institusyon para sa human trafficking. Inot na pinagkasuhan kan Presidential Anti-Organized Crime Commission and Lucky South 99 na authorized representative na si Catherine Cassandra Leong asin iba pa kaibanan man si Rocky sa supplemental complaint na isinampa kan Oktubre 2024. Pahayag niti na maski abogado kan Whirlwind si Rocky personal kaning nagpasiring sa Philippine Amusement Gaming Corporation para sa renewal kan application kan Lucky South 99. Sa iba pang detalyes kan sa tuya pang mga barata sa lado nasyonal, gadand
matapos sa pagbabadilon anda nominee kanda bombero kanda Pilipinas Party List sa EBP na si Leninsky Bakud. Nangyari ang insidente kasod mga Lunes nin pagkahapon sa P. Guevara Street, Barangay 435, Manila, kung saan ang biktima anda sarong dating mismong barangay kapitan kan sinambit ng lugar. Nakainkwentro man kan mga daibistadong mga sospek ang sarong pulis na residentes kan sinambit ng lugar kung saan tinamaan na ninbala ang nagkapira sa nakaparadang mga lulunadan duman. Padagos na nagsasagibunin investigasyon ang mga miyembros kan autoridad sa nangyaring insidente. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado nasyonal, nagpako sa kabilugan na 132 na mga tauhan kan Philippine National Police o PNP anday inaprobaran kan Commission on Election COMELEC para man maging parte kan mga local absentee voters ngunya na panahon kan pirilian. Basado sa impormasyon na nakalap kan PNP Public Information Office, daiya laog ang mga nasambit ng reglamentos kan COMELEC ang mga pulis na iyo ang ipinagtalaan para mapabilang sa local absentee voting na nagpuon na kasudma. Nagkapera sa mga ground na pinagahiling para day maaprobahan ang mga pulis na pwedeng day mahiling na mga pangaran kan mga inigikan sa listahan kan National List of Registration of Voters. Ana nagsumitikan aplikasyon anda ipa numpaan asin da uminabot sa itinalaan na panahon ka na aplikasyon. Ana application form pwedeng photocopy asin man facsimile copy o day kaya anda certification portion kan pagiging laba asin bakong na kompleto o na isumiti and dain na i-file tanganing gabus na parte kan pinagahagad na mga requirements. Kasudma anda pagpuon kan local absentee voting sa Camp Crami kung saan digdi panginutan mismo ni PNP Chief Police Brigadier General Romel Francisco Marbil ang naging burutuhan. Nagdurar nin sagkod Abril 30 ang burutuhan kan mga personay kan Philippine National Police na iyo ang ginigibo duman sa multipurpose center kana Campo Crami sagkod ng alas 5 nin pagkahapon. Sa iba pang detalyes kan sa tuya pang mga barata sa lado nasyonal. Sa iba pang detalyes kan mga bareta sa lado nasyonal, pinaimutikan kan Pilipinas ang claim kan China na dagos na kaninga ipinagpasairarom sa sendang control ang Sandikay na sarong sadit na sandbar sa Pag-asa Island duman sa West Philippine Sea. Basado ki National Security Council Assistant Director General Jonathan Malaya, ipinagpapakuriyat na bareta kan Chinese state media bakong totoo. Pahayag kan sinambit na ngayon siya na mayo nin dokumento o fax na nagpapatotoo sa claim kan China Coast Guard na kontrolado na ini ang nasambit ng lugar kan sandbar. Hinot nang ipinagkuriyat kan Chinese state media na nagpasunod sinda kan pinagapod na maritime control sa Sandikay sa Tahawmanda kan bulan kan Abril. Kan nakalis na simana, pinag-akusaran ni Chinese Coast Guard spokesperson Leo Dihun anom na mga Pilipino na subuot nagdaong sa sandbar sa tahaw kan warning kan sa indang ipinagbugtak. Matapos kaniya tulos na nag-deploy ang Pilipinas nin 4 na teams kan interagency maritime operation para iberipikar ang claim kan China sa pag-abot kan mga ini. Mayo sindang nahiling na presensya kan mga Chinese forces maskin ngani may namonitor sindang China Coast Guard asin militia vessels aranisa na sambit ng lugar. Sigun pa man ki Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea Commodore Gia Tarila, pahayag kan China malinaw na
puro kaputikan asin saro sanang disinformation. Sa iba pang detalyes kanda sa tuya pang mga barata pakitangunyad sa lado nasyonal, pinagtawanin advice kunyan kan Quezon City Disaster Risk Reduction and Management Office ang mga residentes kan siyudad kan Quezon na magsulot nin mga face mask kapag maluwas sa sindang mga harong. Inininhuli man kan unhealthy na kalidad kan duro sa nagkaparang mga lugar sa parte mismo kan siyudad kan Quezon. Basado ki Quezon City Disaster Risk Reduction and Management Office, ang bakong magayon ang kalidad kan duros asin pwedeng maging kausa kan respiratory condition. Payag pa kan sinambit ng ahensya na anda pagsulot ni na face mask anda makakatabang para man maprotektaran anda parte mismo kan salud. Basado man sa air quality map kan sinambit ng ahensya, sinabi kanina anda mga lugar na may very unhealthy air quality. Ini kinakabilangan kan Maligaya Elementary School, Kaligayahan Elementary School, Lagro High School, Susano Road, Payatas, Control Disposal Facility. Kabali man sa mga lugar na may air quality na unhealthy for sensitive groups, iyo ang Novaliches, Wheat and Dry Market, P. De La Cruz Street, Corfel, Quezon City, University, Ferl Drive, Footbridge, Fayata Super Health Center, Quirino Highway, Corner Mindanao Avenue, Tandang Sura, Barangay Hulpot Bridge, Barangay Sauyo, Baluyot Satellite Hall, FEU Diliman, Asinosi Rizal High School. Tingani sa naga, nakasulot na nin pisma si Busuka. Tama pala niya na no. Dapat arugon ta si Busuka, magsulot kita nin pismas. Sa iba pang detalyes kana sa tuya pang mga barata pa kita sa lado nasyonal. Dai mababa sa sarong ribo ni na emigranta ang pinag-aresto kan mga autoridad sa Estados Unidos matapos ang ikinasang operasyon sa sarong illegal na nightclub sa Colorado Springs, Colorado. Sa sarong video na nagkuryat online gikan sa Puskan Drug Enforcement Administration, may hiling ang dusi-dusi ng mga tao na nagdadaralagan sa parte mismo kanda mga edipisyo sa paagi kan entrance door asin man sa mga bintana. Asin na dusi-dusi naman ng mga individual ang pinagbugtakan nin pusas matapos na sindaan magkadarakop. Inot ng pinagsugo ni US President Donald Trump ang pagpapasunod kan mga pulisiya sa immigration, partikular na ang pagdakop sa illegal immigrants sa indang nasyon. Nasa kustudiya kan US Immigration and Custom Enforcement ang mga imigrante. Antes kan operasyon, nagsagibugo na kan intelligence gathering ang mga autoridad matapos anda report kan drug trafficking, prostitution, asin man mga krimen kan mga sinasabing kariribukan sa nasambit ng lugar. Kan isinagibo ang operasyon na tuminambad sa mga autoridad ang mga droga na nasa sa parte mismo kan salug, asida dai maarama na bilang kan mga armas o mga badil. Sa iba pang detalyes kanda sa tuya pang mga barata pakitangunyad sa lado nasyonal, nagpaabot nin pakikidumamay ada liderato kan Department of Foreign Affairs sa mga nagkawaralat na mga pamilya kan nagkaparang mga Pilipino na nagadanda sa grabing trahedyang nangyari sa sarong Community Street Festival duman sa Vancouver sa Canada. Ana sarong lulunadan kaya ana mayong habas na digdi piga burodalan asin pig religisa ang mga taong nagpapartisipar sa Lapu-Lapu Day Black Party. Mantang naiatod naman kana ahensya katabang ang Philippine Consulate General sa Vancouver and magkakadigong tabang paraman sa mga nagkagaradan o nabayaan na pamilya. Padagos man ang pakikipagkoordinar kan Departamento kan DFA sa mga autoridad man sa Canada
Canada para masiguro na maray ang suporta sa gabus na mga Filipino community na yaon duman. Daiman na mababa sa 11 katao ang napabareta na binawian in buhay sa rasambit ng insidente mantang kadakulman and nagkarulugadan o na irido. Ang suspect sarong 30 anyos na lalaki asin sa presente nasa kustodiyang unyan kan mga autoridad duman sa Canada. Sa iba pang detalyes kan mga barata pakitang unyad sa lado nasyonal, inaristo kan mga tawan kan Bureau of Immigration duman sa Cavite ang sarong puganting Amerikano na pinaghahanap sa saindang nasyon ninuli sa kasong abduction asin man panglulugos sa sarong aki. Sa statement sinabi ni Commissioner Joel Anthony Imbiado nasambit ng Amerikano bilang siyang tama talmads na pinag-aristo sa party mismo kanda Bureau of Immigration pag-aristo kay Talmed pinagsugo ni Biado matapos na makaresibi nin magkakadigong impormasyon gikan sa party kan US Homeland Security Investigation basado sa payag ni Biado padagos sa indang pakikipagtabangan sa international counterpart tangani man na protektaran ang mga aking mga Pilipino asid isulong ang magkakarigong ostisya. Paliwanag paman kan sinambit ng ahensya si Talmids and panginot na suspect kan warrant of arrest na pinag-issue kan Marso 2025 kan 3rd Judicial Circuit Court kan Hillsborough Country duman sa party mismo o county duman sa party mismo kan Florida. Ipinagpapahayag na ang biktima ang suspect sarong 12 anyos na babae mantang nakakulungon niyan si Talmids sa BI Detention Facility duman sa siyudad kan Taguig mantang pinagalat ang magiging disposisyon. Sa iba pang detalyes kanda sa tuya pang mga barata pakitang unyan sa lado nasyonal. Sa iba pang detalyes kan mga barata unyan sa lado nasyonal. Nagtagama ang nasyon kan in 150 milyones pesos para punduan ang Project for Scholarship GDS na nagsusuporta sa advanced education. Pinagpirma ni ninda Japanese Ambassador Endo Kasuya asin manda kana DFA Secretary Enrique Manalo kana nagtalikod na Abril 25, 2025. Degdi anda nasambit ng pundo sa master degree kanda 20 na mga aking empleyado sa parte mismo kanda gobyerno kanda Pilipinas, mga bistadong universidad kan Japan poon na academic year 2026-2027. Hubeto pa kan programa na digdi paasensohon ang kakayahan kan mga Pilipino bilang parte kan pagsuporta kan na Japan sa human resource development kan na nasyon. Poon kan magpuon ang GDS kan 20 uto uminabot na sa 459 ang bilang kan mga Pilipino nga nakinabang digdi. Iba pang detalyes kan mga barata sa lado nasyonal. Nangapuda na si National Security Council Assistant Director General Jonathan Malaya sa Chinese Embassy na magduhol nin bilog na paliwanag sa subot paglalaog kan na China asin pakikiaram kani sa eleksyon sa Mayo 2025. An pangapuda na kasunod kan sarong Senate hearing kung saan ipinagbulgar ni Senador Francis Tolentino ang sarong kontrata sa pagultanan kan Chinese Embassy asin man kan na Infinitus Marketing Solution Incorporated para subuot sa pagpapakuriat kan pro-China kan mga fake news sa social media. Ipinagpahayag ni Malaya na may ebidensya arog kan cheque asin kontrata na nagpapailing na posibleng may ubeto ang China na iimpluensyahan ang diskursong politikal sa laog kan Pilipinas asin suportaran ang nagkapirang mga kandidato.
pinagasayumahan ni kanda China ang mga nasambit ng mga sahuta asin ipinagpipirit na sinusunod ninda ang prinsipyo kanana interference sa internal affairs kanda nasyon. Sa iba pang detalyes kan mga barata pa kita sa lado nasyonal. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado nasyonal, inanunsyo kan na Defense Ministry kan New Zealand na si Judith Collins kan nagtalikod na aldaw kan Lunes o kasudma na digdiya pinagperman kan Pilipinas as in New Zealand an status kan Visiting Forces Agreement SUBPA. Iyan tangani man na tugutan ang military exercise sa teritoryo kan kada sarong nasyon basado sa opisyal kan gobyerno kan New Zealand. Maabot si Collins sa Pilipinas ngunyan na aldaw asin na magdadanay sa gudnang mayudo sa para formal na permaan na sambit ng kasunduan. Sabi pa man ni Collins, ipinagtalaan kani ang legal na pagkakaigwan ninda pagtratar parban sa partibismo kan relasyon kan sa indang mga militar kasunod kan pangako ninda Prime Minister Christopher Luxon asin President Ferdinand Marcos Jr. kan nakalis na taon matapos ang permahan digdi maagi ang kasunduan sa pag-aproba kan Senado kanda Republika kanda Pilipinas. Sa iyang pagbisita makikipag-ulay si Collins kay President Marcos Jr. asin Defense Secretary Gilberto Chodoro Jr. Tinawan doon ni Collins ang importansya kan mga mas hararum na seguridad asin kooperasyon sa riyon tanganing digdi an mailaban an international rules based order an status of Visiting Forces Agreement o an SUBPA an saro lang sa mga kasunduan na bunga kan 2024 Mutual Logistic Supporting Arrangement asin na 2012 Defense Cooperation Arrangement kan duwang nasyon. Sa iba pang detalyes kan sa tuya pang mga barata pakitangunyan sa lado nasyonal isinananakan Vatican ang Sistine Chapel bilang preparasyon sa pag-conclave kung sa inda digdi piliun kan mga kardinal ang sunod na Santo Papa matapos ang pagkagada ni Pope Francis kan Abril 21 sa edad na 88 anyos. Inilubong ang Santo Papa ka nagtalikod na aldaw kan Sabado kun sa induman sa St. Peter Square sa tahuman ka na sarong seremonya na pinagpartisiparan kan manlaila ng mga leader sa kinaban asin ribo-ribong mga devotos. Sa presente ihiling ana siyam na aldaw na pagkakaigwanin na pagluksa asin na digdi nilalauman na mapuon ang conclave sa paagiman kan na bulan kan na Mayo 5 sa gudnang Mayo 10 sa laog kan na Sistine Chapel ipinagabugtak ang tradisyon na chimenia na kung sa inda digdi magdudol nin resulta sa nasambit nga perilian itom na aso o kalayo o aso kung sa inda may pang napipili asin na puti kung may napili na nina bagong Santo Papa. Sa iba pang detalyes kan sa tuya pang mga barata sa lado nasyonal, nagtutubod ang palasyo kan Malacañang na malangkaw ang income kan gobyerno ngunyan na aprobado na ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang digital nomad visa. Ninuli digdi pinaglalauman na ang pagdakul kan mga dayuhan sa Pilipinas, siniguro kan palasyo na digdiya maigpit ang gigibo na pagbabantay sa mga niya sa nganing dai na mautropa ang arog sa pugo. Sa iba pang detalyes kan sa tuya pang mga barata pakitangunyan sa lado nasyonal. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado nasyonal.
Pinagkakarkulong 75% kan mga Pilipino ang mas gusto ana mga kandidatong nagtutubod na dapat na digdi ipirita kan na Pilipinas ang karapatan laban sa agresibong aksyon ngunyan kan China duman sa West Philippine Sea WPS nagluluwas sa resulta kan Social Weather Station SWS kana Abril na survey na pinagkomisyon kana Strat-based group na an porsyento kan mga Pilipino na mas gusto ang mga kandidato na isinusulong ang soberenya kan Pilipinas sa WPS asin na nagbaba nin 3% kumpara sa 78% gikan sa survey na isinagibo kan bulan kan Pebrero. Ang porsyento kan mga Pilipino na naiba ana iniisip ana naglangkaw kan 3% gikan sa 22% kan Pebrero sagud ng 25% ngunya na bulan kan Abril. Sinasabing kadaklan sa mga gusto ana mga kandidato na daisubuot nagtutubod dapat na digdi ipaglaban kan Pilipinas ang karapatan laban sa agresibong aksyon kan China sa WPS o West Philippine Sea asin digdi nagigikan gikan sa Class A na may 41%, Class EBC na may 28% asin ang Class D na igwanin na 24% sa ibong kani ang survey isinagibo puon Abril 11 sa gudnang 14, 2025 sa paagiman kana pakikipag-ulay sa 100 o sa maabot sa 1,800 na mga respondyente igwa nin positive 2% margin of errors ang nasambit ng survey. Sa iba pang detalyes kan sa tuya pang mga barata pakitang unyan sa lado nasyonal. Apat na mga individual ang sinasabing arestado man sa parte mismo kan mga autoridad idi matapos man na ang mga niya maaktuhan na nagkakaigwanin na pagsugal. Ipinagapahayag sa report na ini anda nadakop duman sa parte mismo kan na siyudad kan Quezon. Inabutan kan na mga miyembros kan na Philippine National Police ana nasampit na mga persona na padagos man na nagsusugal. Kaya digdi pinag-aresto ana mga ini asin dagos naman na pinaglaog sa kulungan. Sa iba pang detalyes kan sa tuya pang mga barata sa lado nasyonal. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado nasyonal, pinaimutikan ngunyan kan palasyo ang mga aligasyon ni Senadora Amy Marcos na igwa subuot nin group effort ana Administrasyon Marcos. Iyan kasunod man kan pagkakaaresto ki dating presidente Rodrigo Duterte kan nagtalikod na bulan kan Marso. Basado sa Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, dai subuot digdi nakakaduda ang mga pananaw ni Senadora Marcos ninuli tamay hiling naman subuot kung sain nagsusurog ang tugang kan presidente. Ta iba pang detalyes kan mga barata pakitangunyan sa lado nasyonal. Sinampaan ni kasong plunder sa Office of the Ombudsman kan nagtalikod na aldaw kan Lunes o kasudma an actress asin Barangay Lugos Malabon chairman na si Angelica de la Cruz. Dai nagbaba sa 70 milyones pesos na pundo kan barangay ang sangkuta na kantidad. Afuera sa plunder, sinampaan man si De La Cruz ni Arman Ramos nin malversation of public funds asin mga kaso administratibo. Ninulikan subuot pagpapabaya sa iyang trabaho bilang kapitan kan barangay kan Lungos. Permi subuot na palta asin na permi na sanang may rason kung ano-ano maski pamilya ipinagrarason mayong official na leave asin autorisadong paglipat sa iyang mga trabaho sa iyang tugang na si Kagawad Eric de la Cruz. Si de la Cruz nagdalagan sa pagka-vice alkalde duman sa Malabon ngunya na 2025 midterm election. Mantas sa iyang Facebook post nagpaluwas nin reaksyon ang actress na si Kapitan Angelica
subuot grabe and pamumulitika na daiman na nakuaan gusto ninda asin digdi padago subuot na pigraratakan sana an sa indang personalidad. At tiyan ang mga bareta sa lado lokal pagkatapos nin pagirumdum. Aragos-dagos kita sa detalyes pa kan mga barata ngunyada sa lado lokal. Nagpasunod ngunyan ang LTO Bicol nin mas maigpit na road side inspection sa pagiman kan na plaka asin libreng driving course ngunya na Abril 2025. Tanganing siguraduhon ang karahayan sa bulos kan trapiko bilang preparasyon sa papabuto na perilian. Padagos ngunyan ang LTO sa Kabikulan sa pagpapasunod kan pinag-aapod na roadside inspection para labanan ang mga pagbalga sa late trapiko. Dahil pa sa naman aloy, nagkaperang mga motorista ang pigatawanin advice asin pinagpatawan nin ticket ninulikan man lain-lain ng mga pagbalga arog kan mig kawalan kanda lisensya asin dai pagsulot kanda pinagapod nin helmet kan Abril 25, 2025 nagtao ang LTO sa parte mismo kan na Pili Extension Office nin mga plaka sa mga miyembro kan na Pili CTF TUDA sa panginginot man ni Regional Director Francisco P. Rances Jr. bilang dagdag na serbisyo na maglansar ang LTO nin libreng theoretical driving course TDC sa Abril 29 sagkod ng 30, 2025 o beto kan mga aktibidad na ini na magdanay ang kaligtasan asin disiplina sa parte mismo kan tinampo urog na sa nagdadangadang o paranihon na eleksyon. Iba pa nga detalyes ka na sa tuya pa nga mga barata sa lado lokal, duwang posher nin Shabu, dakop sa drug bypass operation sa Barangay Abilia, Naga City. Boyet Paderes sa detalye. Diyan babalikan ta ninya magali kibuyit sa iba pa nga detalyes kan mga barata sa lado lokal. Pigpakalma kan Municipal Operation Office kan Mercedes Camarines Norte ang kampanya laban sa salang impormasyon sa ginibo ng parent leaders sa cluster meeting sa iraruman kan 3TI implementation o tamang tabang sa tamang impormasyon na ipinagsusulong ni DSWD Secretary Rix Gatchalian. Pinagpasairarom ang kaaraman kan mga parents leaders asin miyembro kan porpis tangani man magdanay ang tamang pagkakaigwa nin pagpaabot ni mga impormasyon sa komunidad. Pinagabisto ang importansyang papel kan mga parent leaders bilang katabang kan DSWD sa pagpapalakup kan tama asin makabuluhan na impormasyon para sa kapakanan kan kada pamilyang benepisyaryo. Paragos man ay pinagsusulong unyan kan DSWD sa Kabikulan sa liderato ni Regional Director Norman Islaurio ang kampanya laban man sa mga fake news asin pagpapatibay kan tamang porface sa paagiman kan tamang impormasyon sa bilog na Riyon Bicol, Kabali, ang Naga asin Camarines Sur. Balikan ta ang linya ni Boyet Paderes, duwang posher nin Shabu, dakop sa drug bypass operation duman sa Barangay Abilia, Naga City. Boyet Paderes sa detalye. Duwang posher na may pangaran na Christian asin parehong residente kanson for Bayawas Street, Barangay Abilian sa Baynan na dakop kasunba sa ginibong bypass operation. Sigon sa report alas 10:33 ng pagkahapon kasunba sa sinambit ng lugar nag-implementar ng bypass operation ang mga pulis sa labanggitan ng lugar na nagresulta sa pagkakalakop kay Christian 26 anyos asin saro pang Christian 28 anyos merchandiser na kumpiskar sa dawan anom na pinasong heat sealed plastic
transparent sa siya na may laog kan pinagtutubrang shabu asin na-recover ang ginamit na buy-bust money. Para sa BBS News, Boyet Pareres. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Mientras tanto, urulay pa man giraray nin druga, nasabat kan Police Regional Office No. 5, anharos kabangang milyon na peso nin kantidad kan shabu. Iyan sa duwang street level individual na drug poser sa isa nagibong drug buy-bust operation duman sa Porokpor, Barangay Kantaga sa Daraga sa probinsya kan Albay, Kasudma. Pinagpanginutan kan Daraga Municipal Police Station ada pakikipag ulay sa parte kan Philippine Drug Enforcement Agency Regional Office No. 5 asin man katabang-tabang sa ginibong drug buy-bust operation. Pinagbisto ada mga sospek bilang Iosinda alias Noy alias Cardo kung sa ina na-recover sa sainda ang kabilugan na 11 plastic sachet na pinagtutubludan na shabu. Mantang sa presenti, yaon sa kustudiya kan nasambit ng hepatura kan pulisya ang mga sospek maatubang ning kasong pagbalga sa Republic Act 9165 o ang pinagapod na Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal. 59 election gun ban violators arestado kan PNP sa Bicol. Daryl Banya sa detalye. Arestado ang 59 individual sa padagos na ginigibong election gun ban kan PNP Bicol sa malalain na Rona digdi sa Rion, sigon sa pinakahuring report kan Regional Election Monitoring Action Center. Kabali ang probinsya nin Albay na may kabilugan na numerong 12 individual ang naarestar. 10 digdi o sa Camarines Norte, 14 digdi sa probinsya nin Camarines Sur, 14 sa Masbate, asin 7 sa Sorsogon, mantang digdi sa syudad ni Naga, Iguama nin 2. Nasamsam gikan sa mga nagbalgar ang 63 na badil, asin man 313 basiyo nin bala, pon ka na ipautob ang pagpangalad kan Enero 12, 2025. Apera digdi 171 ng badilman ang voluntaryong ipig surrender, asin 349 badil ang ipig deposito bilang pagsunod sa gun ban. Sa pagkikipag-koordinar kan PNP sa Commission on Elections, dapit man sa pagpataw kan election gun ban, maawot na itulod ang katuninungan asin man o bilang preparasyon sa maabot na 2025 midterm elections. Mientras tanto, padagos paman ang higot na pagbantay asin paggibunin mga lakdang kan pulis tangarig na masiguro ang kaligtasan kan komunidad sa maabot na perilian. Dagdag na bareta sa lado lokal, Daryl Banyas, Basta Bareta. Sigurado. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Paiba pang detalles kan mga barata sa lado lokal o minabot sa 1,656 o 1,656 na mga miyembros kan Police Regional Office No. 5 sa Kabikulan ang nagpartisipar sa pagpuon kan pinagapod na local absentee voting lab kan Commission on Election para man sa nagdadangatang o nagdadangadang na hatol ng bayan o eleksyon 2025 sa partibismo kada pagpuon kasudmang Abril 28, 2025. Obeto kan pinag-aapod na lab na matawanin pagkakataon ng mga pulis, soldados asin pa pang mga government personnel na nakapag-deploy sa panahon kan perilian na maisagibo pa man anda sa indang karapatan o mga diretso na makapagbuto maski sinda naka-duty. Kabali sa mga nagpartisipar sa programa, ang 50 shooting personnel gikan sa regional headquarters kan PNP Bicol, 1,093 gikan man sa Police Provincial Office kan Naga City Police Office, asin man 251 gikan sa Regional Mobile Force Battalion, asin uminabot man sa 255 gikan man sa Regional Support Unit. Digdi pinagpayag kan PNP an mga ini parte kan sarunga lakdang na hubhatong masiguro na an mga frontliners na destino sa mga critical na mga responsibilidad arog kan seguridad kan eleksyon asin dai nawawa randa nin pagkakataon na magamit man ang sindang mga diretso o karapatan
tanganing makapagbuto. Iba pang detalyes kan mga bareta sa lado lokal. Suspek sa kasong rape, dakop, duman sa banwaan kan Nabwa, Camarines Sur. Bus o Kaisminda sa detalye. Arestado ka na mga autoridad ana sarong suspect sa kasong rape na kung saan ini ana pinag-arestara mantang nagpahingalo sa sindang residensya. Mga bandang alas 4:28 ni na pagkaaga kan ini arestaron sa Maharlika Highway sa sitio Portico, Zona 1, Barangay Pabrika, Bula, Camarines Sur. Ana nasambitan ng suspect ana pinag-arestar ka na PNP nihuli naman sa kasong kinakatubang kaini. Ana nasambitan ng suspect ana ang suspect pinag-bisto sa pangarang si Cirilio Rivera y Rabusa, 62 anyos, senior citizen, residente Zona 2, Barangay San Vicente, Karungkung o Gurong-Gurong, Nabwa, Camarines Sur. Pinag-arestara na sa ambitan ng suspect sa bisa kan mandambiento de arresto na pinagpaluwas sa korte na kung saan na nasambitan ng warrant of arrest kasong rape ang pinagatubang ka nasambitan ng suspect nagikan sa sala ni Judge Rino Gonzales sa Presiding Judge kan RTC Branch 35 na nakabase sa siyudad ni Iriga. Nasambitan ng mandambiento de arresto pinagpaluwas pa ka nakaaging September 11, 1997 na sinasabing huli na nagtago-tago na sambitan ng suspect. Mientras tanto, ang mandambiento de arresto ka na sambitan ng suspect, iguaning piyansang Dorodakula, 2 million pesos ang kantidad na piyansang kaipuhan niyang disponiron base naman sa kasong sa iyang inaatubang. Dagdag na bareta sa lado lokal, Oscar Esmenda. Basta bareta, sigurado. BBS, Basta Bareta, sigurado. Sa iba pang detalyes kan mga bareta sa lado lokal, ninuhuli man kan pag-alboroto asin pagputok kan bulkan kan bulusan o minabuta sa 7,000 na mga individual o tao gikan man sa banwan kan Huban, Magallanes, asin Erosin ang naapektaran kan pagsabog kan bulkan kan bulusan kasudmang alas 4:35 nin pagkaaga basado sa record kan Sorsogon Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office. Nasa 234 na mga individual gikan duman sa parte kan Huban, Sorsogon an sa presente yaon ngunyan sa evacuation center. Kabali digdi an amay na hahanda ka na mga gobyerno sa probinsya kan na Sorsogon ang pagputok kan bulkan matapos isagibong emergency meeting pre-disaster risk assessment kan nakalisa na simana kung sain o minabot sa 35,000 na N95 na face mask ang ipinagwaras sa mga barangay maging sa mga resort asin mad sa parte mismo kan palibot kan bulkan sa pakikipag-ulay mismo kay Engineer Radin Dimaano ang head kan Sorsogon PDRRMO nakatalaan asin preparado naman ang mga ayudang ipinagpanao arog kan pagkakan asin nainot na ang pagduol kan DOH kan maiinom na tubig sa mga apektadong mga lugar sa ngunyan padagos ang pagbabantay kan mga autoridad sa mga aktibidad kan bulkan kan bulusan. Apanyatong detalyes kan mga barata na kitangunyan sa luwas kan nasyon. Sa tuyang barata sa luwas kan nasyon dumanda sa parte mismo kan nasyon kan Russia. Inanunsyo ni Russian government President Vladimir Putin kasudma ang tulong aldaw na ceasefire laban sa Ukraine poon kan Mayo 8 sagkod ng Mayo 10. Yan tangani man na isilibrar ang ika-80 anibersaryo kan kapangganahan kan Soviet Union asin mga kaalyado kani sa ikaduwang Gyera Mundial numero 2.
nasambit ng pahayag matapos ang panoon ni US asinman digdi hilingon ni US President Donald Trump ang sarong matinding pag-atake kan Russia sa Kiev kana nakalis na semana asin ipinagpahayag ang peligro na pinagbabaliwala ini ni Putin sigun sa pahayag ni Kremlin suspendido ang gabus na paglusod kani sa laog kan tulong aldaw asin pinaglalauman na susundan ini o susunodon ini kan Ukraine siring man tinawan doon ninda na kung may mga pagbalga maduhol ang Russia ni na magkakadigong pagresponde. Mayo pang reaksyon ang Ukraine na mapadapit sa deklarasyon na ceasefire. Ini ang ikaduwa pang pag-anunsyo kan Russia na magkaigwa kan pinag-aafod na untok putukan matapos lang na ipasunod kan pits o ipasunod ang 30 oras na ceasefire kan nangyaring pag-selebrar kan Semana Santa kung sain pariyong pinag-akusahan ang duwang lado ning pagbalga sa nasambit ng kasunduan. Sa tuya ngunyad na barata sa Kinabanin, Karawat. Sa barata sa Karawat, daina makakapagkawat sa bilog na NBA playoff si Milwaukee Bucks sa star Damian Lillard. Ini matapos man na magsapo ini nin torn leaf ankle sa injury. Kinumpirma ini kanda Bucks matapos magpasairarom sa MRI ang 34 anyos na si Lillard. Nakamtan kani ang injury kana mako ani Dame ang rebound asin ini ang natumba kun sa inini pinagdaratulo sa locker room asin dumanda na daog sa Indiana Pacers an sa iyang team. Abot sa anom sa kudsiyam na bulan na daiba kakapagkawat ang nasambit ng basketballista si Damian Lillard. Yan mga tugangan ka, tiripunan kan mga bareta. At dyan mabalik kami sa Bareta alas 7. Sa pangarangkan sa tuyang mga pagiriba, yaon dyan sa Engineering Department, si Sir Stephen Pavis. Ako po si Junel Cuba, mabalos kan sino pagantabay, basta bareta, sigurado. BBS Basta Bareta, sigurado. Broadcasting Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV 91.9 megahertz. Your news and music stations. BBS Basta Bareta, sigurado. Alas 7:01. Hali sa BBS News Center Naga. Uyan na ang mga nagbabaga. Fresco, mga baretang sigurado. Ini ang BBS Primetime News. Mga tugang diwata, marhay na aga po sa Indugabus. Sa satuyang headlines kanda sa tuyang mga barata sa lado lokal. Gobyerno provinsyal kanda Kamara de Sur padago sa pagdulnin na tabang sa party kanda mga taga-Bibero na San Fernando, Kamara de Sur. Pinagpasyaran man kan gobyerno provinsyal kan Kamara de Sur tanganing magtaunin na tabang anda tarusanan asin malilipot sa barangay kanda Milaora, Kamara de Sur. Gobyerno provinsyal kan Kamara de Sur papadagos na madulnin kaginhawahan sa parte mismo kan mga serbisyo na idinuduhol kani duman sa banwaan kanda presentasyon na Kamara de Sur. Sa iba pang pamayukan na mga barata sa lado lokal,
Mayor Nelson Ligacion na lanog-lanog ni Attorney Tria sa ginibong political pura dyan sa parte ka na Ateneo Dinaga University, Kasudma. Sasatuya pa nga pamayukan na mga barata sa lado lokal, naging matrangkilo ang ginibong political forum sa pagka-congressman kan tercer distrito kan probinsya kan Camarines Sur. Attorney Maiko Hulya kan Comelec Naga pinagkumpirmar na yauna sa parte mismo kan naga ang mga ECM o ang pinag-aapod na automated counting machine. Yan ang mga headlines kan mga bareta, ang mga detalyes at yan pagkatapos po ni Pagirumbong. Ma'am, ano po ang dahilan ninyo? Bakit napili ninyo ang iBerry at hanggang ngayon ay patuloy nyo pa rin pong iniinom? Ako po kasi may diabetes. Nasubukan ko po mga 6 months na dahil sa mata kong nanlalabo. Kasi sabi daw nila kapag nagka-diabetes, posibleng magka-problema sa mata. Nang nasubukan ko itong iBerry ay pagkaganda. Noong mga 1 linggo ko nang iniinom, nakatulong naman sa mata ko. Kapag may mga gawain, ay malinaw na paningin ko. Di gaya noon. Mabibili ang iBerry sa Mercury Drugstore at sa mga suking botika. Mga tugang diwata, marhay na aga po sa Indogabos. Ako po si Junel Cuba. Sa detalyes na gidakan sa tuyang mga barata sa lado lokal, padagos anda paghatod nin tabang kan gobyerno probinsyal kan na Camarines Sur sa mga residentes bilang pagtao ni na ayuda, tangani man maipnoan maski purpano anda sindang mga pangangaipo kabali sa pinagadumanaan kanda grupo kanda gobyerno probinsyal kan Camarines Sur sa paagi kan paghatod nin na tabang kana nakalis na aldaw iyo anda pagduman sa taga Biberon San Fernando Camarines Sur biga dara kana grupo an food assistance para sa mga ini maabot sa 700 na mga pamilya ana naserbihan na asin natawan nin ayuda na nagigikan mismo sa Kapitolyo Probinsyal kan Camarines Sur anda pagatud ni natabang sa paagikan mga food assistance program na itinataw kan gobyerno probinsyal kan Camarines Sur anda piga pasalamatan kan mga residentes na nakakuha ka na nasambit ng ayuda. Nagpaabot man nindakulang pasasalamat ang mga ini ki Gobernador Luigi Villafuerte kan na probinsya kan Camarines Sur asin man kanda gobyerno probinsyal uli man kan padagos na tabang na ipinagtatao sa mga residentes kan Biberon San Fernando Camarines Sur. Inoorgulyo ngunyan kan gobyerno probinsyal kan Camarines Sur na bisitahon na nagkapira pang mga residentes dyan sa Banwaan kan Milaor Camarines Sur. Initangani man na matawan ni mga ayuda asin may hiras ada tabang kanda gobyerno probinsyal kan Camarines Sur sobra sa 500 na mga residentes kanda tarusanan asin na lipot dyan sa Banwaan kan Milaor Camarines Sur ang nakaresibi ni mga bagas sa iraruman kanda food assistance program na itinatao kan gobyerno probinsyal kan Camarines Sur ang mga lula anda nanginot sa pagpila tangani man na makakuha nin ayuda na hatod mismo kan gobyerno probinsyal kan Camarines Sur ana mga ayudang ini bilang partiya sa pagduhol na maipnuan maski purpano nin kadikit an pangangaipo kan mga residentes kan lipot asin tarusanan dyan sa parte kan Milaor Camarines Sur. Pinasalamatan kani ang gobyerno probinsyal kan Camarines Sur ninuli kan padagos na paghatod nin ayuda sa saindang mga residentes.
Oberto man ngunyan kan gobyerno provinsyal kan Camarines Sur ana pagtaunin kaginawahan sa mga kaimanwa dyan sa parte mismo kan magagayo na mga programa asin na serbisyo arog na sana kanda tigkondukta nga serbisyong karaban sa banwaan kan presentasyon Camarines Sur kung sain gulpi ana kapag pa-check up ning libre na kapag lab test, nakakuanin na trabaho asin kung ano-ano pang mga serbisyo anda ipinagatud kan gobyerno provinsyal kan Camarines Sur si iba naga-aprobitsar na ipatanggal anda sa indang mga gadan na kuku sa paagiman kan mga manicurista na kaibanan kan gobyerno provinsyal kan Camarines Sur asin mad may mga nagpabulog kana sindang mga buhok ang libreng serbisyo na inatud kan gobyerno provinsyal kan Camarines Sur sa paagi kan karabanda anda pinagdagsa kan mga residentes dyan sa parte kan banwaan kan presentasyon na Camarines Sur apwera kan libreng mga check-up asin libreng lab test ring manda libreng gupit asin pagpapamanicure nagtauman nin libreng mga medisina asin manda libreng bitamina para manda sa mga residentes asin manda sa mga senior citizen. Sa iba pang detalyes kanda mga barata sa lado lokal, apwera kanda duman sa presentasyon yaon man ang sarop pang grupo kanda serbisyo na inatud kan gobyerno provinsyal kan Camarines Sur duman sa parte mismo kada banwaan kan ragay Camarines Sur ana mga residentes kanda barangay kan Tagbak, Kabuga, Kabinitan asin na banga sa banwaan kan ragay maugmang nakaresibikan na mga hatod na tabang kan gobyerno provinsyal kan Camarines Sur kabali dyan ang mga water containers, maintenance medicine asin manda vitamina ianda piga ruso kan mga residentes sa nasambit na nga lugar. Sinabi ninda na labi ka importante para sa sainda ang tabang na itinausa sa inda kan gobyerno provinsyal kan Camarines Sur. Ini ninhuli man ta magagamit nindang pangsakdo nin tubig ana mga container na daradara kan nasambit ng grupo. Tinawan doon kan mga ini na dakulang tabang para sa sainda asin kaginawahan na makako asinda kan pinagapod na maintenance sa medicine asin mga vitamina ninhuli kan kakapusan kan pagbuhay ngunyan. Sa iba pa niya itong detalyes kan sa tuya pang mga barata kita ngunyan sa lado lokal kununtan din niya magali kibuyet paderes. Buyet. Nagpalawas ng pangapunan asin pagirumdum ang mga Market Stallholders Federation o NAMASFEP na mas dalong maging wais sa bubutuhang kandidato ngunyan na panahon ng eleksyon para dahil magbasol sa uri piliun ang tultul na kandidato. Ginibo ni Claro Alfonso ang araw kaining pangapudan sa mga pag-iriba huli sa Anaga City People's Mall ang saro sa paboritong ito kan mga kandidato. Maabot sa labi sa 15,000 rehistradong butante ang nasa lugar ninda kaya bakong makangangalas na balik-balikan sila kan mga kandidato. Sinabi ka ini na mayo man bago sa mga kandidato poon sa pagka-alkalde, vice-alkalde asin mga city councilors ka bistado na ninda ang mga ini asin aram na ninda ang mga plataforma di gobyerno kan mga ini asin bistado na ninda kung sisaya pig-aapod na boy tab-tab sa konseho. Para sa BBS News, Boyet Paderes. BBS, Basta Bareta, sigurado. Sa iba pang detalyes kan sa tuyang mga barata sa lado lokal. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, ang dating mapreskong nagang ngunyan grabe na ang harasaas sa pagbabago kang klima. Saro sa
pigihidaw ka na mga naginyo, ada mga nagdadarakulaan asin magagayo na kahoy sa laog kan syudad kanaga. Apwara sa magayon ining hilingon na nadaraman ininin ka preskuhanda sa mga tao urog na sa kada panahon kan tag-init arog ngunyan. Alagad ang progreso nga inapud kan na presenting administrasyon garon naging karibay kan mga hihiriwasan na mga tinampuan binipisyong dara kan mga kahoy sa tao. Ang dating malimpoy, mapresko, asin magayon na tinampukan naga, napanunin mga kahoy, ngunyan init, alisngaw, arasahas, asin alpog na sana, anyaon sa mahiwas na tinampo. Igwaman na ninpigigibong proyekto ang lokal na gobyerno kan syudad Canaga na pigapod na Forest and Our Meads OPUM kung saan na nagsasagibon ng mga pagtanom nin kahoy sa pamitisan kan isarog asin iba pang parte kan syudad. Alagad pirang taon pa ang hahalaton para man magtalubo asin makatabang sa mga namamanwaan sa progreso kan syudad. Kay puhan daw talagang magsakripisyo ang pirang taon ng mga kahoy para lang maapod kitang sarong progresibong syudad. Iba pa nga detalyes kan mga barata sa lado lokal. DOH nagdeklaranin kudway alert kasunod man kan pag-alburuto kan bulkan kan bulusan. Daryl Banya sa detalye. Nagdeklarakan code white alert ang Department of Health digdi sa Bicol kasunod ini kan pag-urag-urag kan bulkan bulusan sa Sorsogon kasuudma. Sigon kay Assistant Regional Director Dr. Rosa Maria Rimpilio, pigsabihan ng publiko na magtinir sa laog kang harong, magsulot nin N95 mask o double surgical mask, magamit nin protection sa mata, asin magsulot nin bado na matakop sa kublit. Tangarig ang malikayan ng epekto kan asphalt. Kung kinakaipuan mag-evacuar, pigsabihan ng mga residente na mag-andam nin go bag na may laog na tubig, kakanon, bulong, asin man first aid kit. Katakod kayo ni aktibo na ang mga hospital, siring man emergency response teams, kana DOH digdi sa Bicol, mantang may naka-standby na nasa 6.4 milyon pesos na kantidad kan supply para sa mga apektadong lugar. Nagdagdag naman ang DOH ni nasa 1.2 milyon pesos na kantidad nin bulong as in N95 mask para sa mga hospital sa probinsya kan Sorsogon. Padagos ang pagkikipagkoordinar kan Departamento sa Salud sa mga lokal na gobyerno tangarig masiguro ang kaligtasan kan gabos. Dagdag na bareta sa lado lokal, Daryl Banyas, Basta Bareta, sigurado. BBS Basta Bareta, sigurado. Sa iba pa nga detalyes kunyan ka na sa tuya pa nga mga barata pagitang unyada sa lado lokal. Chopper kan motor, gadan kan mahitinrand, duman sa Banwan kan Bula, Camarines Sur. Bus o Kaisminda sa detalye. Gadan na ana sarongga driver ni na motorsiklo kan ini mahitinran mantang naga mamaniho kan sa iyang motorsiklo alagad ini ang nagsimplang ning huli naman sa mabaybay na porsyon kan na tinampo sa lugar sa reporta kan PNP ana nasambitan ng insidente ana pinagdulagan subot ana sambitan ng biktima kan day pa maaraman na sasakyan na pinagmamaniho man ka dinabistong persona na kung saan ini ana mayo na nin ang buhay. Base naman sa reporta ana nasambitan ng biktima ana igwasubot ning nakahiling sa distansyang lugar mga bandang alas 4:28 ni mag-umagahon sa Maharlika Highway sa Sitio Portico, Zona 1, Barangay Pabrika, Bula, Camarines Sur. Ang aksidente, ang biktima biniso sa pangarang Sinistura Cardan y Aquino, 63 anyos, residente kan Crisolita Street, San Nicolas, Iriga City. Ana nasambitan ng persona ang pinagmamaniho kay ng Honda Wave motorcycle na kulay itom asin inian igwanin temporary plate number
kana ini ana mahitinran kan dinabis tong ang driver o dinabis tong driver ni na dayman maaraman na sasakyan na base sa report ang biktima an nagasimplang sa pinagmamaneho kaining motorsiklo mantang ini pasiringon sa Banwaan kan Pili Camarinesura kan magasimplang pinagasasabi kan akahiling na pagasimplang ka ini padangadang nagayuan sarong sasakyan na inagihan nasambitan ng biktima nasambitan na bihikulo anduro diretso subot dahil man nakuha ang plaka kan nakahiling ning huli naman sa madistansyang lugar nasa iyang kinapupwestuhan nasambitan na driver kan motorsiklo dead on the spot na pinawianin buhay kan ini maaksidento litungan kan masasakyan na uminagi digdi. Padago sa pinag-imbestigaran kan mga autoridad na nasambitan ng insidente, mantang pinaghihinguhaman na makuha sa CCTV camera nasambitan ng insidente. Dagdag na bareta sa Lado Lokal, Oscar Esmenda. Basta bareta, sigurado. BBS Basta Bareta Sigurado. Ay iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal. Naging mainit si dalagan kanda diskusyon kanda mga kandidato sa party kanda Tercer Distrito kanda probinsya kan Camarines Sur sa pinagibong political pura o forum dyan sa Ateneo Dinaga University kasudma. Si abogado Nelson Ligacion inurag-uragan ni Attorney Pito Tria kanda magdiskurso si Pito Tria iyanda uli man kanda subuot mga kapabayaan ni ligasyon sa party kanda Siyudad Canaga asin subuot issue kanda mga irregularidad sering manda kaluyahan sa pagrespondi sa party mismo kanda panahon kan kalamidad urog na kanda nagtalikod na bagyo na kung saan nagsapo ni na grabing baha digdi sa laog kanda Siyudad Canaga kabali na dyan ada pagkakaigwan ni na maati na lugar sa laog kanda Siyudad Canaga na day tulos nalinig kanda alkalde kanda Siyudad Canaga sa paagiman kanda mga espuersos na kung saan digdi pinagsasabi kani na kadakul nin mga ekipahi na moderno ang lokal na gobyerno kanda Siyudad Canaga alagad sa tahaw kayanda nagkaigwa ninda pagtuyaw anda mga residentes kinilson Ligacion nag-animan ninda kulang pag-umaw si SND o Sir Noel de Luna ninda huli man kan sa iyang mga plano na ipinagbulgar sa party mismo kan nasambit na nga forum araw kan na programa sa salud sering mada ana pagkakaigwa ninda trabaho o livelihood kanda mga namamanuaan digdi sa laog kana Siyudad Canaga ninuli kayan mas lalong nagkusog ngunyan ang kandidatura ni SND sapagkat Tercer Distrito kanda probinsya kan Camarines Sur dai nakaabot si Sir Nonoy Magtuto ninuli taigwa na ininot na promesa sa party mismo kanda sarong banwaan sa Tercer Distrito kanda probinsya kan Camarines Sur sa iyang nagpapadagos na kampanya na daiman niya pwede na nga ioktaba. Ta iba pa nga detalyes kanda sa tuya pa nga mga barata sa lado lokal pigkumpirmar ngunya ni abogado Michael Hulyakan Comelec na uminabot uminabot na ang ECM automated counting machine na gagamiton kan Siyudad Canaga para sa paabuto na midterm election sa maabot na Mayo 12, 2025. Asin ini naresibi na kanda nagaasin niya unangunyan sa City Treasurer's Office 145 na mga ECM ana nakaalukar nagagamiton na mismo sa aldaw kan eleksyon digdi sa Siyudad Canaga. Uya si abogado Michael Hulya kan Comelec Naga. Pong inaapod na pong ACM, ano po to, automated counting machine, yun na po to si mga makina na gagamitin sa pagpapaboto sa eleksyon. Kang Webes Santo po, April 17,
nag-abot na po si mga ACM hali po naman sa Laguna warehouse kang Comelec, pig transport na po pasiring di sa Comelec Provincial Hub, hindi po sa Del Rosario, Pamplona. Duman mo na pig-store si mga ACM kang sa buong Camarines Sur and sa Naga City. Tapos within this week po, for delivery na po yan sa mga iba-ibang munisipyo and syudad sa Camarines Sur. Pero sa Naga City lang aram ko, ang delivery date sa Naga City, kung April 26, 27. Ang i-receive kang Comelec Naga, 145 po na mga automated counting machine. Tapos, siyempre, pagka-receive mo po kayan, April 26, 27, store mo man yan dyan sa may Treasurer's Office. Then, on Paartikan mga pahayag ni Atty. Mike Hulya, Comelec Officer Kanaga, at mga ECM o Automated Counting Machine dadarahon sa mga eskwelahan o dumada sa mga polling present sa Laog Kanaga sa maabot na pitsa 3 kan bulan kan Mayo 2025 paghali sa City Treasurer's Office. Anda rason kani para man maging preparado na sa pitsa 5 kan Mayo kung saan digdi magkakaigwa kan na pinag-aapod na FTEs o Final Testing and Sealing nagigibon na mismo sa mga polling present o voting center. Anda mga paratukdo, iyo mismo anda manginginot sa gigibon na FTEs. Iimpormaran man ang mga kandidato 10 balota ang ibubugtak sa ECM para itesting asin na mailuwas ang resulta ang mga paratukdo ang magibuman kan separadong pagbilang base sa mga balotang pig sidan. Kung sa ini ikukumpara ka na mga paratukdo ang resulta sa pagluwas ka na ECM asin sa ginibong manual counting na ginibuman kan mga maestra na dapat maging parehas o accurate ang resulta kini. Uya si Abogado Mike Hulya kan Comelec sa Naga. May 3, ita-transport naman po yan from Treasurer's Office, dadaron mo na yan naman sa mga eskwelahan sa May 3. Tanganing ready na po siya pag May 5. Pag May 5 po kaya, region-wide po, May 5, magkakaigwa ng inapodang FTS, ito mo inapodang Final Testing and Sealing. Yan po kaya naman sa Comelec Resolution na bago mag-election day, magkakaigwa ng Final Testing and Sealing. Ano pong Final Testing and Sealing on May 5, gaganapon po yan sa mga voting center. Di man po yan sa eskwelahan, ang mga voting center madiraman po sa mga teachers sa mga EBs na massive election. Ito-test po ninda machine. Siyempre, informed ka sa mga kandidato, mga political parties, ang FTS day, May 5. Siyempre, mag-conduct po ng test voting ang mga teacher naman sa classroom. 10 test ballot, ito-test po yan naman sa machine. Pagkatapos po kang voting, 10 balota, ma-count po yan ka machine, through election returns, malos election returns, resulta. Then, si mga teacher man po, ma-conduct yun ng similar accounting, manual counting, base naman sa mga balotang pigsidan. Compare nda si resulta naman sa electronic computer machine counting, tapos naman sa manual counting. Wow. Dapat accurate po siya. Tapos kung man siyang okay sa operation ka machine, si function ka machine, tapos accurate po si counting ka machine, ibabalik po yan sa zero ang 0 votes, then isusulyuan na yan, tapos itatago na po yan naman sa classroom sa eskwelahan, bubuksan na po yan on election day. Kaya po, Artikan mga pahayag ni Abogado Mike Hulya kan Comelec Naga. Mientras tanto, kasong administratibo ang atubangon kan Police Libmanan na digdiya nadulagan nin tulong preso asin na kaso kriminal an pwede pang atubangon kan mga ni oras na mapatunayan na igwanin ka pabayaan na nasambit na mga pulis orog na itong mga naka-duty na mga personay asin si mga naka-duty sa Police Custodial Facilities sa Libmanan da PNP. Magigirumduman na kanagtilikod na simana
tulong nga mga preso sa Banwan kan Libanan ang nakadulag sa custodial facility kan Philippine National Police o PNP dyan sa Banwan kan Libanan, Camarines Sur sa paagiman kan pagbukas nin kandado gamit ang herpin asin na tulong ang tulong nga mga preso igwa ni mga magkakanigong kasong kinakaatubang arog kan robbery, carnapping asin man pang-abuso nin minor de edad. And nasambit na mga tulong preso na ibalik man tulo sa silda matapos na ini magkadarakop man kan mga miyembros kan na PNP. O yan parte kan mga pahayag ni Police Captain LG Altisa and PIO kan na PNP dyan sa Camarines Sur Police Provincial Office. Improvement po ang kaning masintang. Ina po sa Gabos, paigtingin ang seguridad ngayong election. So, yes sir, meron pong letter sa atin yung PPCRBC na nag-request ng security. So, yes po. Igwa pong kasong administratibo na kakaharapon ang satuyang mga kapulisan na nagpabaya pagbabantay sa mga PUPCista or mga persons under police custody. O sinda makasuhan na criminally kung mahiling na sinda may probable cause para kasuhan sinda criminally and yun na nga po. And at the same time, administratively, yes po. Lalo na itong mga naka-duty as sentinel and then duty as the custodial facility na personnel po. Paartikan mga pahayag ni Police Captain na LG Altisa na PIO kan PNP Camarines Sur. Tarong ngunyan sa kasuguan ni Police Regional Director Police Brigadier General Andrew Dizon, iyo pakusugon na ang seguridad sa siyudad Canaga orog na ngunya na paabuto na ada eleksyon na national asin lokal para siguraduhon na maray ang bulos kan pa si orden matuninong asin marhay ang seguridad kan mga namamanuan afuera kani sinugo man ang PNP-naga na dapat day pabayaan ang kampanya sa kriminalidad kabali sa pagdakop kan mga most wanted person. Yan patin kampanya sa illegal drugs, sharing man ang pagiging sibot kan pulis sa papabuto na eleksyon. O yan parte kan mga pahayag na yan ni Police Lieutenant Colonel Chester Pumar. paigtingin ang seguridad ngayong eleksyon. So, tutukan pa rin yung ibang mga law enforcement activities, no? Lalong-lalo dito sa illegal drugs. So, wag pabayaan pa rin yun and yung arrest of wanted persons, yung any untoward incident, dapat may action taken agad. So, yun po. Hindi po nagbabago yung order ng ating Chief PNP and of course directive ng ating mahal na Pangulo. Artikan mga pahayag na yan ni Police Lieutenant Colonel Chester Pumar ang tagapagtaram kan PNP sa siyudad kan Naga. Iyanan kabilugan kan mga barata sa pangarang kan sa tuyong mga nakaibanan sa pagpaabot kan mga barata sa Engineering Department. Yaon dyan si Sir Stephen Pavis, asin man si Chief Engineer Ariel Camarote. Ako po si Jonel Cuba, mabalos kan sa pong pagantabay, mapasatuya pulugod ang biyaya patin bendisyon kan mala Diyos. Basta barata, sigurado. BBS Basta Bareta, sigurado.